The largest operating cost in livestock na production enterprise is yung pinaka-feed cost natin. Alam po ito ng lahat. No? Kanina lang may tumawag sa akin from Nasugbo. Sabi niya, "Sir, tulungan mo kami." Kasi nung nagsimula kami ng pagbababoy, hindi pa ganito yung presyo. Nakakaisang cycle pa lang kami. Gusto namin magpagawa ng feeds sa'yo, ipa-compute. Naka-attend na siya ng lahat ng class natin, pero gusto niya magpa-recompute. Sabi ko, sige, no problem. Gawa natin ng schedule and hanapan natin ng paano makagawa ng lokal na mga materials para dyan sa iyong pagbababoy. They're right now at 12 sow level. So manganganak na daw yung mga baboy nila and kailangan nila ng preparasyon kasi sobrang mahal ng pagkain. Isipin mo, 37.50, 37.30 to be exact per kilo ang lumalabas. So, we'll try to save you as much as you can dito. Depende kung anong available ng mga materials. And pag-uusapan natin. Now, of course, isa sa mga rason bakit nagkakaroon tayo ng mga problema sa presyuhan or sa gastos natin sa pagkain is yung overfeeding po. This is going to be wasteful. Kapag kumulang naman tayo sa pagkain, it will decrease the animal performance and profitability. Therefore, proper animal feeding and nutrition are crucial to the profitability of livestock enterprise. Feeding or feeds. Ano ba itong feedstuff kasi? Ang feedstuff po ay yung raw materials natin. This is any single or multiple materials, whether processed, semi-processed, or raw, which is intended to be fed directly to the food-producing animals. Take note, food-producing animals tayo. So I will not be able to discuss yung ating mga aso at pusa. Now, accordingly, feed ingredients naman is a component part or constituent of any combination or mixture making up a feed. Ito pag ginaghalo-halo na natin yung mga raw materials, whether or not it has nutritional value in the animal's diet, including po yung mga feed additives na dito. Now, ingredients are of plant, animal, or aquatic origin, or other organic or inorganic substances. And this was said sa Codex Alimentarius, Code of Practice on Good Animal Feeding. Ano mo itong Codex Alimentarius? Ito po isang grupo ng mga standards from all over the world that is being collated by the Food and Agriculture Organization ng United Nations po. Okay? So, sinusunod natin kung ano yung standard pa rin, even if gagawa tayo. Marami kasi nag-iisip, sasabihin, ay, eto, meron daw webinar, magpapaturo, organic feeds. Well, there's no such thing. Kasi dito sa Pilipinas po, meron po tayong batas, yung ating RA 10068 or yung Organic Agriculture Act of the Philippines of 2010. And this was reappealed, or dinagdagan po siya, at nagkaroon tayo ng RA 11511. So, hindi ibig sabihin na gumamit ka ng mga azola, trichantera, mulberry, at kung ano-ano pa, napier, ay automatic organic na kagad. Kasi kailangan mo pa ng certification. Kailangan mo ng conversion kung saan galing yung pagkain mo. Because we have these labeling laws. So, I will not be saying that we will create organic feeds, but we will be creating feeds depending on your location. So, kahit anong raw material pa. Now, why do we formulate? Well, formulation of feed means the determining the quantity of various ingredients in feed mixture based on the specific requirements of the specific nutrients by the animal as per their stages of growth and development. So, feed formulation po involves selection and combination of ingredients which will produce a mixture containing levels of essential nutrient or above the minimum requirements of the animal. So may mga pangangailangan to, bawat hayop po. And dapat mabigay natin sa tamang panahon, sa tamang growth stage, sa tamang paglaki. Now, why do we formulate?
Kasi there's no single feed ingredient that can supply all the nutrients and energy required for optimal growth. Therefore, a mixture of feed ingredient is combined to produce a diet with the desired nutrient profile. So parang tao lang, no? Kung bigyan kita kahit na isang bandihadong kanin lang, masasaya ka ba? Mabubuhay ka sa mabubuhay. Pero parang kulang, no? Walang ulam. So ganun po yung sa hayop. We want to create yung specific feeds para sa mga animal na ito, para sa mga hayop na puto, ibigay natin yung sapat na nutrition sa kanila. We will teach you how to utilize whatever nutrients you have or whatever raw materials you have, and yun po ang gagamitin natin. Okay? Para makompute itong mga pagkain ito. In fact, we will be providing sa inyo isang Google or Excel file, no? Kung saan bibigyan ko kayo ng sangkatutak ng mga examples. So, iba't ibang pagkain. Bakit iba't ibang pagkain, sir? Hindi ba pwedeng isa na lang para sa lahat? Well, basically, yun ang maling akala na marami. Okay, I'll show you one of the files that we are going to be providing. Ito po ay sa non-ruminants natin. Ano yung mga non-ruminants? Ayan po yung mga manok, mga bibe, mga quail, pogo, mga sisne, gansa, even mga baboy. So, makikita nyo po dito sa example natin na ang ating mga hayop, okay, ang ating pong mga manok pala, very specific, ayan, no? Broiler. Ibig sabihin yung pangkarning manok. Meron siyang 3 klase na pagkain. Nandiyan dyan si booster, si starter, at saka si finisher. At bawat isa po niyan, meron po siyang mga nutrients na pangangailangan. Okay? We have the energy, crude protein, calcium. And each stage ng buhay ng ating manok, meron siyang pangangailangan. So sa booster, we have the low, medium, and high. Yung starter, low, medium, and high. Yung finisher, low, medium, and high din. Pero pagdating natin sa layer, yung nangingitlog, iba din yung pagkain nila. Dahil iba na naman yung nutrition. Ayan. For egg-type chickens. So this means we need to be able to determine it. Mapapansin nyo, yung starter, walang booster. Or yung layer, I mean to say, walang booster. Nagbo-booster tayo para sa pangkarning manok at 0 to 2 weeks. Sa layer, wala na. Diretso siya until 6 weeks. Pupunta tayo ng grower, developer, layer 1 at saka layer 2. Meron siyang specific angkop na pagkain para sa isa. Pero kung breeder ka naman or free range yung manok mo, iba na naman po yung pagkain. Dahil iba yung kondisyon eh. Iba yung ating pag-aalaga sa kanila. Now, this can be utilized, no? Even if tayo po ay nagna-natural farming, nag-organic, nag-free range, nag-cage free. Lahat po, pwede po to. Because this is what is recommended as per our Philippine Society of Animal Nutrition. Ganun din sa baboy eh. Yung creeper natin, yung laki nila, no? From creeper, which is 2 to 8 kilos, papunta sa pre-starter, starter, grower, at finisher. Eh yung iba, basta na lang kung ilang weeks na. Well, in an ideal condition, yes, susundin natin kung ilang weeks yun. Yung baboy natin. Pero, parehas ba tayo ng sitwasyon lahat? Hindi eh. So, nag-iiba na naman yung pagpapakain natin. Kaya po may mga baboy, minsan, bansot. No? Maliliit, hindi malalaki, kulang. Kasi sa nutrition. And we will be utilizing this. Ganun din sa pogo natin, no? Sa mga quails, sa mga turkeys, sa mga ducks. And this is just one of the few things that we would need to satisfy. Okay? So, the main objective of feed formulation is to satisfy all known nutrient requirement for growth of the species. This is also to minimize yung feed cost natin. Alin ba? Paano kami makakasave, sir?
And even select the use of ingredients that will result in products that are readily utilized to minimize yung wastage. Bakit? Kasi meron po talaga mga ingredients, no? Mga pagkain na medyo mahal ang ingredient. Eh kung hindi ka marunong paano pag-compute, it would result usually ng pagkatalo. So katulad po no ng ating in-example, and we will create something like this. Ang ating pong manok, ayan, kunwari, finisher na manok at 18.7 yung kanyang crude protein. No? 18.7, yan ang napili mong gusto ipakain. Aabot po tayo sa ganito, in which we will be creating a file for you. Magkano? 18.7 na crude protein with all the nutrients. Magkano yung gagastusin? Yun, 12 pesos and 70 centavos. So siguro si Sir Salvador, no, tutuwa na yan. Kasi, ay, ganun sir. Instead of the 30 plus pesos, 12 pesos na lang. And kaya nga po, no, sinasabi natin, you can actually create your own feeds. Kasing ganda ba ng kalidad ng binibili namin ng mga feeds, sir? Yes. Because all you have to do is know yung mga nutrients. Ano yung kailangan? Kaya nga maraming sasabi, ang mahal ng class na yan, pwede namang magturo ng mura. Eh depende yan eh. No? Isipin mo, ilang baboy meron ka. For example, sa baboy lang, no? May 10 baboy ka at 2 to 2.5 kilos feeds. So that's 25 kilos a day. Ilang days mo yan papatabain? In 30 days. So that's already 750 times mo sa presyo ng pagkain mo. So, ang laki na savings mo kung 12 pesos na lang instead of 30. 37? Kanina 37 talaga. Pero medyo technical nga ang klase na ito. Kasi gagawa tayo ng iba't ibang formula. Dadahan-dahanin ko naman po para maintindihan ng lahat. So, ibibigay natin kay baka, kay kuneho, kay manok, kay bibi, kay baboy, pati sa mga isda natin kung ano ang pangangailangan. Kasi kung hindi natin nabigay, no, ang mga pangangailangan nila, then paano tayo kikita? Paano sila lalaki? Paano sila mag-produce? So, importante, maintindihan natin to. Now, ngayong araw po, basic muna tayo. No? Ihahanda ko kayo, dahan-dahan. Of course, hindi naman alam ng lahat ng tao kung ano yung mga available na nutrients. Now, the major component po of feed stuff, o yung mga raw materials natin, is yung moisture, yung lipids, yung protina, yung fiber, even carbohydrates, minerals, and vitamins. And eto po sila, dapat may measurement tayo para makamit yung balanse na sinasabi natin. Now, kung tayo po ay magpo-formulate ng mga pagkain ng ating mga hayop, importante din po alam natin ano yung mga nutritional requirements ng bawat species. And yun po, ginawa na natin. No? Ibibigay ko to sa inyo. So, ibig sabihin, pag 0 to 2 weeks siya, dahil broiler to, ito yung mga pwedeng ibigay. At i-explain ko bakit may 3 yan parate. So katulad kanina may tumawag sa akin, iba din. Sabi niya, sir, papagawa ko ng feeds ng manok. Sabi ko, anong klase? Sabi niya, lahat sir, kung pwede, magkano? So sabi ko sa kanya, simple lang. Yung booster, 3 niyan. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, times 3 natin, that's 24 formulas na kagad na gagawin ko. Hindi pa kasali kapag gusto mo mag-breeder. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sa 29 na formula, sir, magkano bayad?
29 na formula yan. So, at 29 formula, nagtanong sa akin, magkano bayad? Pwede ba daw? 4,000 lang. Sabi ko, sir, isipin mo 4,000 divided by 29. Magkano lang yan? 137. Tatlong kainan lang yan ng mga manok mo. Diba? Sabi ko, mag-join ka na lang sa class ko kaysa na magpagawa ka. Kasi makakagawa ka naman, sure ako pagkatapos. Diba? So, kailangan yung nutritional requirement. Of course, bawat hayop may kanya-kanyang physiology. Ano itong physiology? Ito po yung paglaki nila. For example, sa isda, paano mo masasabing fingerling or fry siya? Paano mo masasabing juvenile siya? Paano mo masasabing grower na siya or broodstock siya? When will you say na dumalaga ang inyong mga manok? So, kailangan matutunan muna natin yung bawat hayop natin. Now, nandiyan yan yung nutritional values of various ingredients which I will be providing as well. Magbibigay po ako ng mga listahan kasi ang hindi naiisip na marami is yung mga pagkain po. Katulad nito, nakalista yan, no? Iba't ibang mga pagkain na available dito sa Pilipinas. Meron po yan silang total digestible nutrient, yung moisture niya, yung dry matter content, yung crude protein, yung fat, fiber, ash, even yung amino acids, calcium and all. Meron na silang laman. So, i-compute natin para kung kailangan man natin mag-supplement, konti na lang. Diba? Again, there is no such ingredients po na kayang kamit lahat ng nutrient na pangangailangan. So, parang tao lang. No? Para maintindihan ng lahat. Anong ibig ko sabihin doon? Parang tao po, kapag meron po kayong isang sanggol, baby, pwede naman pakainin ng diba? Yung pinakuluang bigas, papainumin mo. Pero i-compare mo siya sa gatas, ang layo. Ganun po yung pagkain ng hayop. Mabubuhay, oo, yung ating mga hayop. Pero, makukuha mo ba yung gusto mong lahi or yung gusto mong production sa kanila? So, kailangan natin malaman yung mga ingredients. Yung chemistry of various nutrients and subnutrients. Ito, basic na lang ang i-discuss natin kasi hindi naman tayo naka-laboratorio eh. But we still need to know this. Ano yung interactions nila? Ano yung mangyayari kapag nasobrahan or nadagdagan to? Yung specific functions in the metabolism, siguro will not focus on that anymore. Basta na-formulate natin ng tama yung feeds. Kasi as long as you're providing them, para sinabi mo no na, oo, gagawa ka ng bahay, alam ko kailangan ko ng pako, kailangan pa ba i-memorize yung pako, i-explain na matagal? Hindi, di ba? Kailangan ko ng alambre, kailangan mo ng pinta. So, ganun din po. Alam na, ang didiscuss ko, paano siya gawin yung pinaka-bahay. Pero yung mga purpose ng pako, kunwari, pako, to hold down wood or planks, hindi na. Diba? Now, ipapasimple ko po to as much as possible para sa lahat ng ating mga participants. Not everyone po, hindi po lahat, no, is very technical. So, dahil hindi naman po lahat very technical po, kung meron kayong mga katanungan, message nyo lang po tayo. We'll also be talking about the other dietary components and certain ingredients that are added for physiological or economic reasons. Mga binders, mga antioxidant. Importante kasi ito. Kasi yung iba, iniisip nila na pag nakagawa ka na ng feeds, automatic, aabot yan ng ilang buwan. Well, hindi po. Kasi, of course, nasisira pa rin yan, pagkain yan. So, aamagin at magkakaroon ng problema. And eto po sila ang magkocontrol. So, there are types of feeds. Yung kanina po na pinakita ko, those are the kinds of feeds. Okay? Kind po yun ng feed. Yung starter, grower, finisher, layer. Pero ang ating pong types of feeds can be roughages, which is mostly indigestible materials in the food,
such as mga legumes, mga whole grains, and vegetables. No? This promotes elimination of waste from the large intestine. Even sa mga isda, ganun din. Meron naman tayong concentrate, which is a feedstuff such as grains, relatively rich in digestible nutrients. So meron pala siya na mga specific na pagkain na mataas yung kanyang tinatawag na digestible nutrients. Meron din po kasi mga materials na medyo maliit or wala. Yan, kaya tulad nito sa TDN natin or total digestible nutrient. Meron din tayong mga feed mixes. A feed mix for livestock that consists of a mixture of wheat, particles, mga bran, mga middlings, mga shorts, and other materials in various proportions. And this is a byproduct of flour milling usually. Pero papakita po natin sa inyo na pwede naman pala palitan etong mga usual na raw materials na ginagamit. Okay? Now, aside po doon, meron po tayong forms of feeds. Nandiyan si mash, crumble, at pellet. Ang difference po nila is yung insura lang. So parang sinabi mo, tubig, pwede maging yellow. It can be in a gas, it can be in a liquid form, it can be in a solid form. Ganun din po dito. So meron tayong mash, crumble, at pellet. Hindi po ibig sabihin na mas maganda yung mash, mas maganda yung crumble, mas maganda yung pellet. Parehas lang po yan sila kung sinabi mong grower mash at grower pellet or grower na crumble. Pag sinabi mo starter mash, mas maganda ba siya kaysa sa crumble starter? Hindi, parehas lang yun. Ang difference lang, hindi dinaan sa makina. Para sinabi natin, bumili ka ng adobo cut na baboy or baka, no? Yung cubes. Tapos, yung isang karne is pinagaling mo. Parehas lang sila, karne pa rin yun. Iba lang yung itsura. Pero it doesn't mean na iba yung nutrients niya. So, hopefully clear tayo dito kasi marami po mali sinasabi na, ay, mas maganda talaga yung layer mash kasi sa pellet. Well, depende po yan sa available natin eh. Now, feed ratio naman po yung talagang pinaka-focus natin. This is the daily feed proportion prepared from various feed according to the various animal requirements. And it is based on feeding standards and information about the composition and the nutritive value of the feeds. So, ito po mga ratio na to will supply, no? The feed ratios that supply the animals the entire nutritional need are called balanced or balanced diet. That is what we are aiming to do over the span of the next 3 days. Provide to them a balanced diet. Yung tama sa kanya, angkop sa kanya. Mapa isda, baboy, manok, kambing, baka, kuneho, kasali po yun. And by providing the right nutrients kasi, magkakaroon tayo ng target, no? Yung target natin sa pag-harvest, and that is very important. Now, if you are not yet that versed, no, pag medyo hindi pa kayo ganun ka galing about the physiology and anatomy ng mga different animals ninyo, meron po tayong mga classes niyan dito sa Project Natural. Mapababoy, manok, kambing, baka, mga isda. We are actually going to have our He2 class later on as well. So, iba pa po yung mga technologies nila. Kasi ang karamihan, natuto na lang sila dahil ginagawa na ng mga family nila or friends nila, pero kulang yung teorya. Sometimes knowing the proper theory will also help in us rearing our animals properly. So, ano ba yung mga guidelines natin? Well, we have the Philippine National Standards. Ito po ginawa ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. And we have it as of for the PNS-BAPS or the Philippine National Standards Bureau of Agriculture Fisheries Standards number 282 ng 2019. Bago lang, no? Sir, 2023 na ngayon, hindi yan bago. Well, bakit masasabi natin bago lang? Kasi 2019 pinalabas to later ng year, no? Pero by 2020 nagkaroon ng pandemya, hindi na siya naturo talaga. Hindi nagkaroon ng mga trainings about it.
So, nabalik lang siguro siya or na-reintroduce 2021, 2022 na. Ang iba nga, kahit na nasa ahensya na ng mga gobyerno, hindi pa to alam na meron palang ganun. Opo. So, eto po'y ginawa no, ng ating kawani ng gobyerno, and the objective of the code is to ensure the safety of food for human consumption through the adherence of the good animal feeding practices. Marami po kasi ng kung ano-ano na lang ang pinakain sa hayop in which posibleng makasama sa tao. And kaya nga po, no, naging alarma yung ating mga ahensya ng gobyerno dahil pumasok na si ASF, pumasok na si avian influenza. Maghintay pa ba tayo? Pati yung ibang mga hayop natin magkaroon ng problema. So, kasali dyan yung mga good manufacturing practices. Enduring po to sa procurement, handling, yung storage, yung processing, and even distribution of animal feed and feed ingredients for food-producing animals. Meron po kasi tayong another batas, no? Ito po yung Food Safety Act of the Philippines. And yung Food Safety Act po, discuss how we should prepare yung mga pagkain natin galing sa pinagkukunan. So yung 10611, no? Yung Republic Act 10611 noong 2013 pa po, it is an act to strengthen the food safety regulation system in the country to protect consumers' health and facilitate market access of local foods and food products. So, kasali pa rin pala to. Kasi pagkain to ng hayop, ang hayop na may kakainin natin. Eh kung mali yung pagproseso mo, basta ka lang nag-mix-mix dyan kasi nakita mo sa YouTube, sa Facebook, yun yung sinabi. Eh di, posible tayo nagkaroon ng problema ngayon. And these problems, no, may be detrimental to the health of humans as well. So, ano ang pinaka-importante sa paggawa ng pagkain? Number one po is yung traceability and record keeping of feeds and feed ingredients. Ano ibig sabihin ng traceability? Dapat alam natin kung saan nanggaling to, ano yung ginamit, paano siya ginawa. Okay? Hindi porket na may makukunan ka lang ng raw materials mo, automatic okay na siya. Eh paano kung may sakit yun doon or may contaminants, may toxins? So traceability of feed and feed ingredients including additives should be done by proper record keeping for timely and effective withdrawal or recall. Now, ano ba yung recall na yan, sir? Sa ibang bansa po kasi, no, meron silang recall system katulad ng US. Yung recall po, katulad nito, meron po silang listahan ng mga produkto. Kunwari yan, mga colostrum dietary supplement, undeclared milk. Meron to, noodles, so undeclared fish. Tinatanggal po yan, even mga feeds ng mga hayop. Di ba? So, marami. And this is part of us monitoring kasi meron parang mga undeclared na mga pagkain or mga mikrobyo. So, baka makasama sa tao. No? Katulad nito, wild bird food by birders blend. Pagkain para sa mga exotic na mga bird siguro to. No? Animal veterinary food. Ayun, tinanggal because of potential elevated levels of aflatoxin. Sir, di ba maganda yun? Oo, sa isda. Pero, ang tanong, tama ba siya? So, tinanggal nung March 20. Yan. Meron pong mga ganyan sa ibang bansa. Dito sa atin, meron ba? Na yung mga palay pala na ginamit, kung saan ka kumuha ng rice bran, ginamitan ng mga abono, pestisidyo na sobra. Nakokontrol ba natin yon? Eh, paano lang yung hayop natin? So, records on the production, the origins of the ingredient, even the distribution and the use of the feed ingredient should be maintained and readily available to facilitate the prompt traceback para makita natin kung sino talaga. Now, hindi ko sinasabi na kailangan malaman nyo kung sino yung nagtanim. No? At least man lang kung saan nyo kinuha. Last touch na lang.
Kasi wala naman talagang record. At least malaman mo sino yung na-deliver, paano dineliver, at saan mo kinuha, saan mo binili. Kung you are producing it on farm, then you should have records. Ano ibig sabihin na on farm, sir? Magtanim ka ng, siguro, nagtanim ka ng mais, no? Or yung palay, galing sa palayan nyo. Dapat may record kayo kung ano yung mga pinaggagamit nyo doon. Kasi makakasama eh. At least kung may mga problema, pwede natin malaman, oy, yung binili ko pala kay Jose, no? May problema pala yung mais nun. So, pwede mong tanggalin kasi naka-record. Pwedeng hindi mo ipakain. Unless kung naubos na. Ganun lang, no? Now, yung ating production, yung proseso, yung storage, and even the transport and distribution of safe and suitable feeds and feed ingredients is the responsibility of all participants in the feed chain. Kasali na dito yung gumagawa, yung distributor, importer, even po yung mga driver at pahinante ng mga nagdi-deliver. Each participant in the feed chain is responsible for all activities that are under their direct control, including compliance with any applicable statutory requirements. Meron palang sinabi, no, na ay hindi pwede muna lumabas yung mga manok from a certain area or baboy sa certain area, pero hindi naman sinunod. So that can be another problem. Now, of course, these are guidelines. And that's why we start with this. Ang iba, excited, no? Gusto, sir, gawa na lang tayo kagad. Pero, posible po kasi na magkamali tayo na paggawa kung hindi rin natin to alam. Kaya, bear with me lang. I alam ko medyo boring pa to na part. Pero huwag kayo mag-alala. Worth it. Kasi pag gumawa na tayo ng feeds, ma-assure ko kayo na it's gonna be a big difference on the price that you're paying. Yung feeds naman po and feed ingredients should be produced, processed, stored, and transported. Katulad na sinabi ko. Pero, the application of this general principle shall consider the difference between fisheries, aquaculture, and terrestrial-based production. Bakit? Kapag gumawa na tayo ng pagkain katulad ng ating sa isda, no? Hito at saka tilapia, may ibang factors na siya. And this is due to the unique characteristics ng ating fisheries and aquaculture. Nababasa siya eh. So, iba na naman yung paggawa natin ng pagkain niya. Now, of course, katulad na sinabi ko, feed and feed ingredients should be obtained and maintained in a stable condition so as to protect feed and feed ingredients from contaminations, no? Pero tayong biological, physical, and chemical na mga contaminations. And this can be done by pests, mga toxins, or even yung mga hindi paglilinis na lang, no? There are other injectable substances during production, handling, and storage kasi, and even transport. So, hindi katulad kasi ng bigas natin, pag nakasako, bumili ka ng sako, hinugasan pa rin natin. Eto, hindi na eh. Eh, paano kung ang tinambakan pala ng sako ng feeds mo? Doon din nakapatong yung mga pestisidyo, nakapatong yung mga abono. And ito, nangyayari to sa mga farms. Kasi hindi lang sila may hayop, meron din sila tanim, sasakay sa pick-up or sa sasakyan, nakapatong-patong, pagdating doon, nabasa na pala. Tapos gagamitin mo pa rin. Or na-expose na sa contaminants. So, feed should be in good condition and meet general accepted quality standards. Where appropriate, no, yung good agricultural practices and good manufacturing practices. And where also applicable yung hazard analysis and critical control points. They should be followed. Etong mga principles. It should be followed to control hazards that may occur in the food. Yung mga potential sources of contamination from the environment should also be considered. Maalikabok, maulan, no, nababasa, naambihan. So kasali po yan sa mga pag-uusapan natin. Now, iba pa po yung sinatawag na good animal
or good agricultural practices. Marami kasi itong mga main elements eh. Ano ba yung GAP na sinasabi ng marami? Sir, GAP certified ako. Well, chine-check ko po kasi yung agricultural sites, yung mga production areas na kung walang mga contaminants. Even yung pagtatanim, kunwari mais, saan ba galing yung seeds and ano yung propagative materials mo? GMO ba yan or hindi? No? F1 ba siya? May mga toxins ba siya? Even yung nutrients na tanim natin, and usually we have yung crop rotation and soil management techniques na section yan. Kailangan i-check. No? May mga inspector talaga para maging GAP certified ka. Yung paggamit natin ng mga fertilizers, mga irrigation, yung mga pest management natin practices. Katulad nito, no? Nakikita yung integrated pest management. Anong ibig sabihin nun? Ano yung mga insecticides, herbicides, fungicides, monocosides na pinagagamit mo? Kasi makakapekto yan sa pagkain ng hayop. Yung plant protection products natin, yung harvesting, even yung storage and distribution, pati yung transport, yung equipment natin. So lahat po to dapat naka-document and there is a certification being done by our DA para dito. Now, hindi ko nga, again, katulad ng in-explain ko, marami pa po to silang mga sub-factors yung GAP. But at least man lang aware tayo kung paano natin to or paano dumating tong mga raw materials dyan sa lugar mo. Now, hindi naman masyadong mabilis, no? Mag-message lang po kung ano. So, katulad ng in-explain ko kanina, feed ingredients should be obtained from safe sources and be subject to a risk analysis where the ingredients are derived from, yung process, or the technologies not hereinto evaluated for the food safety point of view. Katulad ng mga inaamag na pala yung pagkain, syempre, kailangan, kayo ba, susubo nyo yung inaamag na gatas, for example, ng bata, inaamag na, ipapainom nyo pa rin yan? Hindi na. And ganun din po dito. The procedure should be consistent with the working principles ng risk analysis for application in the framework of the Codex Alimeritos. And I discussed that naman sa ating biosecurity na class, no? We have yung biological risk management kasi included with our biosecurity class. Paano maiwasan yung pagpasok ng mga problema at kung hindi maiwasan, paano natin i-mitigate. So yun, risk analysis, risk management. Okay? Yung procedures. Yung Codex Alimeritos po, katulad sinabi ko, is a collection of internationally recognized standards, mga code of practice, mga guidelines and recommendations. And this is published by the Food and Agriculture Organization of the United Nations po, relating to food, food production, food labeling, and even food safety. And dahil meat or food-producing animals po itong inaalagaan natin, ma-fall under siya dito. Pag bumalik tayo sa guidelines, gagawa kayo ng pagkain, then there are specific na mga sinusunod natin. Okay? Katulad sa lugar or yung location. The premises po, the buildings and equipment used to process feed and feed ingredients should be constructed in a manner that permits ease of operation. Yung maintenance, no, and cleaning and minimizing feed contamination. Even po, yung process flow within the manufacturing facility should also be designed to minimize contamination. Yung tubig, no? The water used in feed manufacturing should meet hygienic standards and be suitable quality for animals. Yung mga tanks, yung mga pipes natin and other equipment used to store and convey water should be appropriate materials which do not produce unsafe levels of contamination. Bakit? Pwede yan mga heavy metal poisoning. No? Or na-expose sila sa mga wastewater, yung mga rain. No? Paano ba yan? Eco-control. That would be another discussion point. Bakit, sir? Iba na naman yan. Opo. Kasi, ngayon ba, alam ninyo kung gaano kadami yung nawawala or pag umulan dyan sa inyo, gaano kadaming tubig, saan mo dadaloy yan? Kasali po yun.
Kasi ayaw natin mabasa yung feeds na ginagawa natin. Kain. Now, maraming tatanong, Sir, kailangan ba namin ng mga malalaking makina na katulad nito? Depende sa capacity nyo po. Ako, I will be teaching the formulation as well as the basics. No? But on the amount of feeds that you want to create for yourself, of course, mas maganda kung may makina, kung economical siya. Pero kung may 100 piraso ka lang na manok, tapos bibili ka ng makina na kamahal-mahal, useless po. Na meron naman para mamaran para makagawa in a more economical way. So nandiyan na po no, yung mga paggamit ng mas maliit siguro na makina or mga manual machines. Pero before ka kumuha ng mga makina, alamin mo ano ba yung kailangan natin. Gaano kadaming hayop, gaano kadaming pagkain. Now, even po in the storage facility, yung mga receiving and storage and even transportation, marami kasi no, mga fertilizers, pesticides, and other materials not intended for the use in feeds and feed ingredients should be stored separately to avoid manufacturing errors or contamination. Marami na po akong nakita na mga tao na, yun nga, isa lang yung tinatambakan. And dahil isa lang yung tinatambakan, no, there is big chances na nasira or madumi. Manufactured feeds should be stored separately from feed ingredients. Yung tapos na po nagawa, no, should be tapos na po. Hindi na natin ihahalo. Okay? So, yung hindi pa natapos pang mix, huwag nyo pong ihahalo sa mga na-mix na. Importante natin maintindihan to. Bakit? Meron pong tinatawag na cross-contamination. In my class for food safety, no, we even have, or I even discussed na iba pala yung chopping board ng karne na luto, karne na hilaw, isda na luto, isda na hilaw, yung mga gulay. Iba't iba yung kulay nila. Nagko-color coding kami. Even yung mga kutsilyo. Ganun din po dapat dito. Kasi posible na yung materials natin ay yung raw materials na unprocessed pa po. Posible po kasi siya na magdulot ng problema. Malaki po yung chances na siya pa ang makakasama sa buong batch natin. We call it as batch na ginagawang pagkain. I know, common sense to. Oh, di separate lang namin. Pero minsan hindi na naisip na iba. Kaya talagang back to basics muna tayo dito sa explanation natin, okay? Anyway, guidelines naman to dito sa Pilipinas. Yung receiving storage. Feed and feed ingredients should be delivered and used as soon as possible. Hindi po ito tinatambak. Feed and feed ingredients should be stored and transported in a manner which minimizes yung quality deterioration. And care should be taken to minimize deterioration and spoilage at all stages ng handling, storage, transport of feed and feed ingredients. And meron po tayong mga special precautions, no, should be taken to limit fungal and bacterial growth. So yung humidity. So tignan na lang natin, ano ba ibig sabihin? This is in a more large scale. So katulad po nito, this is the feed manufacturing process. May mga truck, ayan, dala-dala nila yung mga feeds, no? Di-deliver sila, iba't ibang klaseng materyales. So, this is the first step. Tapos, tinitimbang. Titignan kung gaano kadami. Ang sunod po natin na step dito, ano ba? After this, magsasampling pa po yan. Magsasampling po tayo kung gaano. Ano yung mga materials, maganda ba or hindi. So, kapag naka-weigh na tayo, yan, tinitimbang, no? Wini-weigh na po yung mga raw materials na yan, ang next step natin is yung pagsasampling. It then would go through something. Kukuha po yan. Makina yung kukuha at dadalhin yan papunta dito sa laboratorio. Hindi po yan diretso dun sa storage facility. Okay? Nagsasampling. Dito sa atin, mano-mano. No?
Pero sa ibang bansa, kukuha yan na sample, hihigupin, kukuha na sample para i-check kung maganda ba or pangit yung materyales na meron. Pagkatapos po, saka pa yung delivery. I-unload. And dun po sa pag na-unload na to, ang storage area natin, dapat malinis. Kita mo, may mga walis yan. Nakaseparate bawat isa. Again, this is large scale. So yan si Kuya. And to have a better biosecurity, iba yung separation. No? Now, aside po dito, pag gagamitin na, dapat magamit kagad. So let's go ahead and see ano yung mga proseso. Ang pinakaunang proseso po nito is dadalhin dun sa silo. Ano yung silo? Katulad po ng pinakita natin, ayan. Sa storage nila. Ito ba storage, sir? Hindi. Diyan na kaagad. Dadalhin dun sa taas. Bakit sa taas, sir? Para gravity fed na lang siya. So, ang mangyayari po dito is ang pinakaunang conveyor, ano yung makikita natin? Ayan, electromagnet. Bakit? Yung mga mais kasi minsan may mga butil yan, may mga siguro nabasag na mga bakal or what have you. So, kailangan agad ma-separate yung mga physical contaminants. And this is on the topmost level. Pagkatapos po niyan, ito po'y gagalingin. Okay? Dadaan sa hopper or parang imbudo. No? And after siya, dumaan sa imbudo, gagalingin na. Hindi po natin imimix agad eh. Pag na-powdered na siya, pag nagaling na, saka pa siya dadaan sa ating mga plenum o mga mixer. Nasa ilalim na naman. Pag nag-mix na po siya, then it will be ready for our next step, which is going to be yung mga pelleting or mixing. So, iba-iba. Yung laki. Ito, very big machine. Hindi naman po kailangan na ganyan kalaki yung procedure. May mga smaller scale niyan, depende nga sa kailangan ninyo. Now, if konti lang naman yung kailangan mo and gusto mo ma-manage lang para sa farm, walang problema. Kasi pwede naman ito mano-mano. Now, even yung mga waste feed and feed ingredients and other material containing unsafe levels of undesirable substances or any other hazards should not be used as feeds. Alam mo na madumi, huwag mo nang gamitin. Simple lang. Common sense po ito lahat. May nakita ka, medyo basa siya. Posibleng makasira sa pagkain, huwag mo nang gamitin. No? So, quality assurance. Kumbaga pa. Now, importante din po, no? Alam ko yung karamihan na nagjo-join ngayon is may mga posibleng tao pa kayo na nasa farm. Yung mga gagawa dito. Ako sinasuggest ko talaga na i-train nyo yung tao nyo. All. Hindi lang isa ha. All personnel involved in the manufacturing, storage, and handling of the feed and feeding region should be adequately trained and aware of their role and responsibilities in promoting feed safety. Marami na po kasi sitwasyon, no, na basta na lang nagkumuha ng tao, inassign, sanabihan, oh, eto gawin mo, tinuruan nga.
pero hindi naman naintindihan fully ano yung pinaggagawa niya. Kailangan alam ng lahat ng tao anong ginagawa nila. Hindi lang yung bahala na si Batman. Marami po kasing gano'n na senaryo, no? Na bahala na anong mangyari, okay lang. Hindi naman pala alam ng lahat kung ano yung necessary na trabaho nila. And minsan, no, nakaka-shock man na sabihin, pero meron talagang mga lugar na ganun po. All weighing scales, mga metering devices used in the manufacturing feeds and feed ingredients should be appropriate for the range and weights. Kailangan mo ng pang-kilo. Tapos gagamitin mo, pang-gramo lang. Kalokohan yun. No? Mga mixers natin, mga hammer mills used in the manufacture of feed and feed ingredients should be appropriate for the capacity. Again, maraming sizes ng machines. Kung kailangan mo, pang-dalawang tonelada, huwag ka kukuha ng makina that is just gonna be 100 kilos. Mali yun. Now, all other equipment used in the manufacture of feed and feed ingredients should be appropriate for the capacity and volumes. And that's why you need to know ano yung growth stages ng hayop nyo, ilan yung hayop nyo, para ma-determine natin gaano ka grabe yung production na kailangan natin. Kasi hindi po pwede yung, ay sir, pwede ba isahan na lang pang 2 buwan? So, iba naman yung storage nun. Di ba? That's gonna be another issue sa storage. Proper monitoring and calibration of all equipment is needed. And kanya-kanya po tayo ng mga machines. Now, to help ensure the safety of the feed used for animal consumption, yung gap po natin, yung good agricultural practices should be applied on all stages of on-farm production of pasture, cereal, grains, and forage crops used as feed or feed ingredients. Kung kayo po yung nagtatanim mismo, para naman sa aquaculture, yung mga naghihito, yung mga nagtitilapia, no? The same principle should apply whenever it is applicable. There are 3 types of contamination present. No? Nandiyan dyan po yung ating biological, chemical, and physical. And this is very basic. Alam natin na posibleng magkaroon ng sakit dahil madumi ang lugar natin. Posibleng maging kontaminado kung may mga chemicals dyan, makakasama. Hindi mo naman ilalagay yung siguro boreatic acid malapit sa pagkain natin, di ba? So common sense po siya. Yung physical naman po, such as broken needles, mga parts of machineries and equipments, and other foreign materials, needs to be taken out. Dahil po dito, this is still under the PNS po. And I will be providing to you a copy of this. Marami po kasi, no, yung iniisip na, sir, kung may mga guidelines na ganyan, paano yung mga ibang tao na gumagawa na lang ng feeds nila? Kaya nga po, no, nagkakaroon tayo ng problema ngayon. Sample ko po, yung ASF. Kailan ba nagsimula ASF? Way back 2019, may isang airplano na dumating dito sa Pilipinas. Hindi ko na sabihin kung anong lugar. No? Tapos yung pagkain dun sa airplano, yung mga waste food nila, kinolekta ng isang waste disposal company. Dahil kala nila pagkain, ginawa nilang swill or yung kaning baboy. Pinakain ito sa mga baboy, ayun. Hanggang ngayon, may ASF pa rin tayo. Last December, sinabi ko na yan, magkakaroon yan. No? Kasi kulang sa biosecurity, hindi alam ng mga tao yung tamang procedure, lalaganap na naman itong ASF. And that was when I was traveling from Cebu City to Negros. Kasi walang tamang quarantine. Meron lang mga tatak-tatak for formality. Pero yung chicharon sa Cebu, pwedeng dalhin. And vice versa. Ayun. Nung lumabas, yung balita, nung March yata yun, no? Na nagkaroon ng ASF doon, sabi ko, tama yung sinasabi ko. Kasi, nakakalimutan itong mga bagay na to eh. If we will be creating yung feeds
adherence po ng GAP is encouraged. Encourage lang, wala talaga kasi tayong batas na sundin siya in the production of natural, improved, and cultivated pastures. No? And this is in the production of forage and cereal grains, mga crops used for feed and feed ingredients. And this is for food-producing animals. Now, following GAP standards will prevent the risk of biological, chemical, and physical contamination entering the food chain. If the crop residuals and stumbles are grazed after harvest or otherwise enter the feed chain, they should also be considered as livestock, poultry, and fisheries, as well as aquaculture feeds. The thing is, most livestock and poultry will consume a portion of their bedding. Especially katulad ng tinuturo natin yung mga deep litter bedding sa baboy. Yung ating mga bedding para sa free range, mga cage-free. Pero kinakain niya nila. So, crops that produce bedding materials such as straw or wood shavings should also be managed in the same manner as animal feed ingredients. Yung good pasture management, yung practices ninyo. Kasi feed is just one factor. Kung kayo po ay nakapag-join sa mga baboy, manok, kambing, or whatever livestock na training ko, sinasabi ko yan parate, housing is just 70% or feeds is just 70%. The care and maintenance and the housing is 30% on your success. Kasi kung mali po yung inyong housing, mali yung pag-aalaga nyo, kahit na gaano sarap ng ulam ng pagkain ng inyong mga hayop, di pa rin yan lalaki. Yung feeds natin na gagawin. Yan, katulad nito, this is just physical or manual, I mean to say, physical tuloy. Manual na paggawa ng feeds. Ano ibig mo sabihin, sir? Yan, naglatag ako ng trapal, dito ako magmimix mano-mano. Kasi pwede siya gawin ng small scale also. Hindi kailangan malakihan kagad. Ang iba kasi iniisip, gusto ko malakihan kagad, sir. Well, that can be a problem. Now, there's so many types of cultural practice din po, no? And I want to discuss this. Katulad sa paghihito, for example, maraming klase. Meron tayo yung traditional, meron tayo yung recirculating, meron tayo yung biofloc technology. Iba-iba yon na teknolohiya sa pagpapakain at mga consideration sa pagkain. Pero para lumaki yung isda, meron talaga tayong mga sinusunod. Okay? Pagdating sa tilapia, ganun din. Sa baboy, what if I tell you na ang baboy namin, may mga baboy kami na hindi po nakapag-try ng pelleted feeds. May mga baboy kami na mga vegetarian. So, marami masasabi, oh, pwede yun, sir? Oh, hindi ba matataba? Baka payat, sir. Well, actually, hindi po eh. Yun nga po yung point natin. Kasi marami po ang mga tao na hindi sila aware of other cultural practices. So, for example, this one. Etong mga baboy na po to, yan, na makikita nyo, they are being fed dahon lang talaga. So, this is specifically Renson. Yan, kinakain nila. Sir, paano kung inahin? Walang problema. Iba naman yung papakain natin. Sir, organic yan? Hindi. We're just using feedstuff na pwede. Nalulung na po kasi tayo sa masamang vision na gagawa tayo ng sariling pagkain. Or bibili na lang, branded mentality, ang tawag ko dyan. Na kailangan pelleted talaga yung pagkain. Now, may mga magsasabi, sir, hindi yan pwede sa mga large scale. Well, I beg to differ. Kasi this is already a semi-commercial scale. Eh, ganun din
ang pagpapakain. So eto sila, on-farm production of materials. Nagtanim sila. Now, are we going to focus on this? Hindi po. Kasi hindi naman lahat gusto ganito eh. Diba? What I'm doing right now is merely introducing you na ang dami pa palang pwede na mangyari, sir. Yes. So sa baboy, ginawang kambing. Opo. Kasi katulad ng ibang farms that we're handling, this is from last year. Yeah. Nagpatanim ako ng sangkatutak na dahon. Ano yung dahon na yan, sir? Yan ang ipapakain namin. Ano ibig mo sabihin, sir? Papatuka. Yan. Manok? Kakain yan, sir? Yes. Pwede. Ay, sir, okay lang yan kapag brown yung manok, paano kung puti? Ganun pa rin po. Parehas naman sila manok, di ba? And kaya po minsan, we are led to believe kasi that there is just one way of rearing chickens. One way of rearing pigs. And manok, puti. Kumakain sila damo, di ba? Pero kailangan natin malaman kung ano yung mga damo na yan. The issue talaga is katulad nito. I'll forward it lang. Oops, sorry. Ayaw talaga. Nakikita nyo yan? Ito po is formulated feeds. Very specific formulated feeds. This is compost feeding. This is in a farm in Korea. Ang baboy naman nila, hindi naman nakakaya. Medyo tumagilid lang to. Payat ba? Di naman. Alam nyo magkano yung feeds nila? Dito. Ang cost niya per kilo. Nasa mga 5 piso lang. So, hindi kayo nagtataka bakit ang mga imported na karne na nasa news is mas mura compared po dito sa mga live weight natin. Yung mga imported na baboy na chop-chop na frozen pa, pinadala pa dito, nag-permit pa yan at lahat. Tapos binabagsak, nasa less than 110 pesos lang per kilo. Yung mga Pilipino, gusto 150 live weight, buhay pa, hindi pa nakatay. Kasi yung cost nyo sa pagkain, sobrang mahal. Kung 5 piso lang per kilo yung pagkain ko, at matataba pa rin, malalaki pa rin yung mga baboy ko. Why not? Di ba? Kaya nga natawa ako doon sa isang estudyante ko from 2019. No? Nagpagawa siya ng feeds. Talaga nagbayad siya. Pagawa siya ng feeds. Just this year, tumawag noong mga February yata yon. Sabi niya sa akin, Sir, tumawag ako kasi nawalan na kami nung isang raw materials. Pwede ba magpa-recompute? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, nagkaroon ng problema sa supply nung isang raw material. Specifically banana. Kasi nagkaroon ng sakit sa banana. So, pwede bang i-replace mo, sir? Sabi ko, ba't ngayon ka lang? Di ba last year pa yung problema sa... Nag-testing muna kami, sir. Gumamit nung feeds talaga ulit. So, pinagalitan na daw siya ng misis niya. Bakit? Instead of lumaki yung kita, nalulugi. Kasi hindi na sila sanay sa presyo ng feeds. So, the savings, naging cost tuloy. And simple lang naman yung sinasabi natin. Sino ba yung active natin dito na participant? Sample natin si Sir Salvador, no? Ilan yung baboy niyo, sir, if you don't mind me asking?
Sabi natin 2.5 per day, kilos per day. Sabihin natin na 80. Ayan. 80 na baboy patining. No? Ilang months nyo ipapatining yan? Or ilang para mahit yung 100 kilos nyo? 4 months, 3 months. Depende kasi. Oh. So, lagay natin 4 months. So, that's 120 days lahat. Diretso na lang natin. So, ang gastos ni Sir, 80 times 2.5 kilos. At average lang yan. Times 120 days. That's 24,000 kilos po yan lahat in 4 months. Okay? Ang 24,000 kilos mo, i-multiply natin. Sabihin na lang natin kahit na 30 pesos. That's 720,000 pesos. Okay? At 30 pesos. Now, what if I tell you na ang gagawin natin is I will just be creating the feeds at a price of kahit na 15 pesos. Kalahati. That means ang savings mo dito will be 360,000. Ano pwede mo gawin dyan sa savings mo? Makakabili ka na ng bagong sasakyan dyan. In 4 months time, sabihin natin, monthly savings mo. Divided by 4 months, monthly, ang savings mo is 90,000. May bagong motor, monthly. Ang point dito is, pwede pala yun. And this is at 15 pesos. Paano kung gawin ko 5 piso na lang yan? 600,000 na savings mo? 1.5. I'm not saying I'll be teaching you 5 piso na lang. Pero it would depend on your raw materials that is available. And that is what is important here. Pero kailangan tama pa rin yung sangkap. Na kung sasabihin natin na baboy at a specific stage niya, kung grower siya, eto yung mga nutrients na binibigay natin. Very specific. Mababalance natin yung kanyang nutrients, yung energy niya, yung protina, yung calcium, phosphorus, and all. Kasi yun yung pangangailangan ng baboy. At kaya natatawa ko pag sasabi na ang mahal ng training na to. Diba? Kahit nasabihin ko kay Sir Salvador, Sir, bawat savings mo ng 50 pesos, bigyan mo ko piso, siguro papayag to. Di ba? Kasi ang laki. I'm talking about the savings. Maliit na lang na bagay yung piso bawat isang kilo. Kung savings mo, 50. So, point here is, kailangan natin sumunod muna sa guidelines. Kasi kung hindi rin tayo sumunod sa guidelines, masisira yung paggawa natin ng pagkain, maapektuhan yung ating mga hayop. And yun nga po, no, dahil sa kakulangan sa kaalaman, dahil yun nga, nasanay tayo sa, or nalulung sa masamang bisyo, yung tawag ko dyan na chemicals na lahat or yung mga branded lahat. Problema. Kasi katulad ko, no, even sa isang red zone, katulad ng Bulacan, meron akong mga farms that I'm handling din. Ni isa sa kanila hanggang ngayon, hindi pa pinasok ng ASF. Bakit? Depende sa mo technology na ginamit mo. Yung avian influenza, ganun. Even po yung mga red tide, pwede po yan maiwasan. Yung mga fish kill. If you know the specific technologies. So yan, mapag-uusapan namin sa biosecurity, biological risk management, if gusto nyo maiwasan naman yan. Mga specific na cultural practices. Yung pag-adhere natin sa GAP, it is encouraged. It's not required, but it is encouraged.
aside po dito, land use for production of animal feed and feed ingredients should not be located in close proximity to industrial operations where industrial pollutants from air, groundwater, and runoff from adjacent land would be expected. Just like one of the farms that I previously handled, well, hindi naman talaga na-handle. In-evaluate namin. Galit na galit yung may-ari sa akin. Kasi nag-evaluate kami, binagsak ko sa evaluation ko. Bakit? Kasi yung farm niya, gusto niya maging organic. Actually, organic farm na siya. May certificate siya dati. Pero, gagawa siya feed mill. Ipapa-certify niya yung farm niya ngayon. Pero yung labas mismo ng feed mill niya, ng farm niya, ay bus station at saka mall. Paano mangyayari yun? Di ba? Nasa urban setting. So, hindi papasa. Kasi, nandoon yung pollutant eh. Paglabas mo pala ng gate niya, ang usok ng bus, nandoon. So, it is a risk. And kaya po, nagalit siya kasi hindi siya nabigyan ng permit for that specific site. Kasi, dapat planado to lahat. Now, if in case po na yung feeds nyo naman na hindi naman sasabihin organic, walang problema yung mga ganun. But still, we need to make sure na wala pong pollutants na papasok. Yung contaminants present, no, yung mga runoffs and adjustments, yung land and irrigation waters should be below level. Hindi po yung mag-overflow ka, alam mo bahain yung lugar mo, anong gagawin mo? Lagyan mo ka na. Now, sa ingredients naman natin, I will not be discussing it according to the BAPS muna. Meron po kasi tayong mga guidelines. And as I said, I'll be providing you yung full list ng PNS BAPS 282. And dun po, magkakaroon tayo ng, or pwede nyo check yung mga applicable guidelines for each one. Check nyo kasi itong mga section 5.1, 5.5.1, at saka yung 6, no? Kasi, even if we discuss them, babalikan nyo pa rin to when you're already mixing. Hindi naman kayo mag-mix agad ngayon. Magpo-formulate pa lang tayo. So, makakalimutan lang. And that's why I provide the code instead. Because these are just guidelines. Hindi naman siya ni-require na sundin. No? Wala itong batas to na sundin, pero guidelines po siya. Now, ang importante lang po talaga para sa akin as of right now, na maintindihan ng marami, is yung monitoring ng ating mga record. Appropriate records of the feed manufacturing procedure should be listed. Hindi lang yung basta-basta na minemorize. Dapat po nakapaskil yan from step 1 to step 2, step 3. Ano yung mga dapat gawin? Kasi minsan, kahit na nga nagluluto tayo, di ba? May panahon pa nakakalimutan yung paglagay ng asin. Kasi nangyayari po to. So, everything, each step should be listed so that to assist in the investigation of possible feed-related contamination or in an event of the disease. Katulad na na-mention ni Sir dito, no? Sabi niya, nagka-ASF. Alam mo ba, paano nangyari? Ano yung rason? So, kung wala tayong record, hindi mo mabaksak sino yung nagdala, paano nakapasok. And kaya po, importante minsan yung biological risk management natin. Konti lang kasi yung nagtuturo ng step by step na yan. And even yung record keeping. No? So here, sa Project Natural, we have our agricultural record keeping and management class. Para malaman nyo yung break-even cost, break-even yield, yung ating mga fixed cost, yung mga variable cost natin in production. I'll not talk more about the costing kasi dito sa pagkain. Bibigyan natin kayo ng list cost
analysis, yung pinaka maliit siguro na presyo. Pero yung total niya na cost, katulad ng pagbili mo pa ng makina and all, it would change depending on where you are. Depende kung sino ka kukuha ng material. Okay? So, pero nire-record yan lahat. Yung good animal feeding practices, each animal has their own specific feeding regimen. Maraming yung sasabi, ay sir, at may nakipag-away sa akin dati, no, sabi niya, estudyante to ng isang agriculture school. Tawag siya sa akin. O nagpatawag siya. Ako naman, nakala ko customer, tinawagan ko rin. Sabi niya, sir, may feeding guide ka sa baboy? Sabi ko, ano ibig mo sabihin feeding guide? Hindi, yung kung ilang kilo ang bibigay ko at ilang araw para ma-reach ko yung 100 kilograms. Sabi ko, wala. Hindi yan yung tamang pagpapakain ng baboy. Hindi, kasi dapat meron kang ganyan. Magtuturo ka ng feeds, dapat merong guidelines yan. Sabi ko, depende yan sa quality ng feeds, depende sa environment mo, sa tubig, sa nag-aalaga, ang paglaki ng baboy. Paano kung bansot yan? Kahit na sinunod mo or sumobra pala yung nutrients. Kasi depende yan kung ano yung bibigay ko. So, yung sasabihin mo ilang kilo, ano yung timbang ng baboy? Paano kung bibigay yung isang bagay na hindi ko alam? Walang record. Hindi kasi etong brand na ganito, meron dapat. Siya paggalit. Sabi ko, wala. Bakit? It would depend on your specific situation. Kasi katulad ng tao, minsan nakakaubos ng isang cup of rice lang. No? May ibang tao, 2 cups of rice. May ibang tao naman isang bandihadong rice. Kasi iba-iba yan. Kahit na magkapatid yan, kahit na twins nga, minsan iba-iba po yung pagkain. Iba-iba yung tubo. Now, sa tubig naman, no, clean water for drinking for aquaculture should be appropriate quality for animals being produced. Where there is no reason to be concerned about contamination of animals from the water, measures should be taken to evaluate and minimize yung hazard. Na alam mo naman pala na posibleng madumi yung tubig. Ano yung gagawin mo para hindi po siya magkaroon ng issue? Kapag I'm not sure, no, wala na sumagot kaya. Meron ba tayong mga participants na basta nakalista lang dito, baboy, tilapia, pigs, chicken, tilapia, tsaka hito. Wala na iba. Chicken. Daming chicken eh. So, salin na natin yung kay Ma'am Sara. May mga baka ba dito at kambing? Message nyo lang po. Huwag mahiya. Kasi kung hindi ko alam kung ano yung magiging mga examples natin, ang magiging example, kung yun lang mga nagsasabi, okay? At least clear tayo. Let's be interactive. So, kung meron kayo yung mga hayop na kailangan ng pastura, katulad ng baka, kambing, mga tupa, iba na naman. Okay? Kasi, paano kung nandiyan sila sa isang area na nag-spray pala ng mga herbicide, mga glyphosate, they are exposed to this. And this can trigger the imbalance of their microflora and fauna ng tiyan nila. Ano ibig sabihin mo? Yung baka kasi at kambing, they're considered as ruminants. Yung tiyan nila, hindi po katulad ng tiyan ng tao at ng baboy na asido kagad. Dumadaan pa po yan sa isang kompartamento na tinatawag natin na rumen. Etong rumen po, puno po ito ng tubig at saka ng mga mikrobyo lang para mabulok yung mga gulay nila or yung mga kinakain nilang damo. Pag hindi pa siya pwedeng mabulok, niluluan nila tapos ginunguya ulit tapos lulunukin. So, through regurgitation. So, ang mangyayari dyan is kapag meron pong mga toxins na nandoon sa grass, posibleng pagkain nila dyan ay
magkasakit pa sila or mawala na yung mga mikrobyo na tutulong sa pagproseso. Kaya nga natatawa ako kasi katulad ng Yakult, marami kang makikita niyan sa online. Painumin daw ng Yakult ang baboy, ang manok, ang kambing, baka, pati isda, binigyan na ng Yakult. But is this the same type of lactobacillus that we need? Hindi probiotic siya para sa tao. Kaya nga sinasabi, Lactobacillus shirota strain. Kasi ginawa yan ni Dr. Shirota. Nandiyan pa? Para sa tao mismo, para sa gut health natin. Sa microflora and fauna. But for other livestock, para sa mga hayop, in other words, for other animals, they would need specific types of lactobacillus as well. Para ma-promote itong gut health nila. So, those will be additives na lang sa pagkain. Pwede ba natin ilagay diyan sa pagkain? Magkakaroon po ng amag o lumot. Not unless you want to venture into yung ating bacterial feeding. No? Sa isda, nangyari yan. Gumagamit kami lablab, sapsap, lumot, which are actually zooplanktons or phytoplankton. Pero sa mga hayop, hindi siya pwede. Yung ordinary na hayop natin na terrestrial. No? Ibig sabihin, nasa lupa. So, we need to consider that because we want to also minimize yung biological cross-contamination. Even sa manure, where agriculture chemicals are used, operators should ensure that the required withholding periods are observed. Ano ibig sabihin? Katulad ng isang produkto, meron tayong produkto na nakita ko, fly away. Ano yung fly away? Yung fly away po para sa mga flies na insecticide para sa mga manukan. May isa akong customer na pagdating ko doon, sir, sabi niya, eto yung sinadjust ng DA, sir, pwede ba itong gamitin? Kasi siya may discount daw. Sabi ko, wala naman tayong langaw dito. Ba't tayo magagamit niyan? Kasi ang negosyo yun, di ba? Pero nung pinabasa ko sa kanya, sabi ko, sir, basahin mo yung tatak. Ano yung nakalagay? Sabi, ay sir, pag in-spray ko pala to, kailangan ng 48 hours. Opo. 48 hours na hindi mo pwedeng pasukin as tao. Paano yung manok mo nandoon? Di ba? Yung pagkain nila, ma-sprayhan mo rin yan. Yan, meron sir ako baka at kambing. So, ang point ko dyan is, do not use this product if it will be or it will expose your feed stuff as well. Meron tayong mga proper cleaning and disinfection guide. Magbabago-bago yan. Maraming changes. Even po, yung feeding. It is important that the correct feed is fed to the appropriate animal species and that the directions for the use are followed. Kapag mali po yung pinakain nyo, katulad ng in-example ko kanina, ang iba kasi na tao, mahilig na, yun nga, dahil sa YouTube, Facebook, nanonood, TikTok, may farming sa TikTok. Merong mga tao na dahil nasuggest or napanood nila, iniisip kagad tama. If you are not feeding your animals properly with the appropriate animal species and you're not following the proper direction, posible pong makasama ako. So, for example, the best example natin, siguro alam nyo naman ano yung anemic. Ang anemic na tao is kulang po siya ng iron. Kaya po yung mga buntis, yung mga babae, dahil nagme-menstruate sila, binibigyan po ng ferrous sulfate, iron. Pero may narinig na ba kayong doktor na pumunta
may pasyente siyang anemic, niresetahan. No? So, sabi, pumunta ka ng hardware, bumili ka ng 1/4 kilo na pako, tapos dilaan mo yung ulo ng pako 3 times a day hanggang maubos. Kasi anemic ka, kulang ka ng iron. Posible ba yun? Hindi, because it is not the right type of nutrient, the right absorbable nutrient. So we should provide the right absorbable nutrient at the right time. Inuhaw ka, pero nandun ka sa gitna ng dagat, pwede ka bang uminom ng tubig dagat? Hindi. Because it is not the right type of water. Ganun din po sa hayop. Hindi ibig sabihin na pwedeng ipakain, yun na lang ang papakain mo. And maraming nagpa-practice ng ganito kasi walang available na pagkain ng isda, sir, mahal. Yung pang tilapia talaga or yung panghito. So bumili na ako ng pangmanok, pang ano ko, baboy. May mga ganon. Or papalitan na lang, rice bran na lang muna. Yung tinatawag nating tahop. D1. Tiki-tiki. Yun na lang ipapakain. Hindi naman yun makakapag-supply ng right nutrients. So animals receiving medicated feeds as well should be identified and managed appropriately until the correct withholding period. So kung may mga hayop kayo, binigyan nyo ng mga formulated feeds, dapat binabantayan to. At saka yung medicated feeds na ginawa ninyo for that specific animal, dapat properly tagged. Ano ibig sabihin ng properly tagged? Dapat alam natin na may halong gamot yan. Kasi baka mapakain mo dun sa ibang mga hayop. Hindi pwede yung damay-damay na lang. We need to also be aware of this. Even po yung feed transport vehicles and feeding equipment used to deliver and distribute medicated feeds should be cleaned after use, and it should be separated if it's not yet clean. If the different medicated feed for non-medicated feed or feed ingredients is to be transported, then unahin nyo yung unmedicated na pagpapakain, afterwards yung medicated. Kung isa lang yung magiging carriage natin, wheelbarrow or whatever, dapat separated siya. Now, stable feeding and lot-intensive feeding units para sa mga may baka, may mga kambing, mga tupa dyan, the animal production unit should be located in an area that does not pose risk to safety of the feed ingredients. No? Care should be taken to avoid animal access to contaminated land and to facilitate with potential sources of toxicity. So katulad ng discussion ko po sa dairy cattle, for example, yung ating milking parlor at saka yung staging area or yung pinaka barn natin sa ating mga baka will not be beside each other. Meron po yan distansya. It can be as little as 100 meters away, even as much as 200 meters away. May mga ganun po. So, during that transition from one place to another, posibleng magkaroon ng toxins. And we don't want that being introduced to either place. Bakit ang layo, sir? Kasi yung milking parlor at saka yung ating pinaka-farm should be separated to avoid contamination. And nandiyan na rin po yung hygiene. No? The animal production unit should be designed so that it can be adequately cleaned. And the animal production unit and the feeding equipment should be thoroughly cleaned regularly. So, cleaning and disinfection. Ano yung difference? So, it will depend on your own cultural practice na po yan. Ano yung gagamitin, sir? Anong pinakamaganda? Well, sobrang dami. If you want to learn more about that, meron tayo class about it. Bakit parating bukang bibig mo, sir, is ibang class? Kasi hindi pa siya dito angkop. Parang English lang po. Grade 1 hanggang college may English. Diba? So, mag-iiba-iba sila. So, just to give you a brief background, katulad po na itong ino-open ko. Sasabihin ng marami, sir, nag-disinfect naman ako. Naglinis kami, nag-disinfect. Ang tanong, ano yung disinfectant po?
These are different disinfectants. And etong mga disinfectant na to, may alcohol, alkalines, aldehydes, halogen, mga iodine, mga peroxygens, mga compounds, mga phenols, mga quaternary ammonia. So katulad kay Sir, kalimutan ko pangalan, Sir Salvador, no, sabi niya, ASF. Okay, ang maganda daw sa ASF is ito, halogen as an iodine. But it is rapidly inactivated by organic matter. So ibig sabihin, kung dumapo na to dun sa poop or waste ng ating mga baboy, useless na rin siya. Gumamit ka kayo ng Clorox, for example. Epektibo pa rin siya, pero rapidly inactivated by organic matter. Gumamit ka ng ating, sabihin natin, glutaraldehyde, kasi sikat din yan. Yan, glutaraldehyde. Ano yung pangit sa kanya? Epektibo nga siya, pero it is inactivated by organic matter, hard water, soaps and detergent. Naglinis ka na nga, pero nung dinagay mo, useless din pala. And it is also carcinogenic. Marami po to silang mga pros and cons yung ating mga disinfectants. Even yung quaternary ammonia. So, which one are you using? Because they can actually be useless. Akala mo naglagay ka, just giving false hope. No? Malinis na yan, sir, kasi gumamit ako nito. Tama ba yung paggamit? Kaya nandun din yung training. Paano yung pinormulate? Paano yung mixture? Tama ba o mali? Again, this is more on preparation pa po, no? Para dun sa ating mga, sabihin nating, posibleng i-discuss. Because I will not be discussing them afterwards. These are more on common sense, and in most cases, yung PNS natin, the Philippine National Standards on sa feeds natin, is holistic kasi siya. Hindi lang yung pagmimix. Okay? Guidelines po siya. Even yung pest control natin. Okay? The system should be put in place to control access of pest and animal production. And yung operators and employees working in the animal production unit should observe the appropriate hygiene and requirements. This is still part of the PNS. Now, this is the usual flow chart po ng manufacturing natin. Nandiyan po yung plano, yung production plan. Gaano kadami ang kailangan kong gawin. Then we will need to know ano yung specific na materials mo. Kung wala ka dyan, or are you producing it on farm, or will you be purchasing it? Pag purchasing po, then you purchase the materials. Once you receive them, you need to inspect them, and we would go for quality control. Kung hindi siya pumasa, ibalik nyo sa supplier. Once we have all the materials, if kailangan siya i-dry natin. Kung kailangan siya i-grind natin. That's the only time that we start formulating. Pag sure na meron ka ng materials. Pag nakapag-formulate ka na, then you weigh it, then we mix it, then we check it again. Before pa pupunta siya sa mga pelleting at kung ano-ano pa. And this is from Abitec, no? Isa sa mga sikat na kumpanya sa ating pagmamanok. Of course, may mga recommended practices tayo of on-farm production. And again, these are just recommendations according to our PNS. Nandiyan din po yung adherence to good agricultural practice. Yung producers who choose to manufacture feeds on the farm also accepts the full responsibility. In other words, dapat willing ka to accept it. So dapat tama yung ginagawa mo. Kailangan kasi ma-maintain yung feed safety for food security. Maraming batas ang manok niyan. Di ba? Sa Food Safety Act, for example. Now, quality control begins in the purchasing of the feed or the collection even. Yung animals should be fed with sufficient feed based on their physiological needs according to their age, yung body weight, yung stage ng lactation, yung levels and growth, yung pregnancies and activities, and even the climate. And this is what I said na kailangan yung pag-aralan, yung physiology ng ating mga hayop. Because each specific animal will depend on the species. Kahit na po sa isda, ganun din. So, animals should be fed with sufficient feed based on their physiological needs and according to their age. Yung weight,
and all of this, growth factors, pregnancy, activity, and climate. If the animals are on a poor quality pasture, for example, additional forage or supplementation may be required. And this is very important na maano natin, no? There is such a thing as supplementation. Kasi hindi lahat ng ingredients natin makakapagpabalance ng pagkain. So once we determine yung deficiencies and yung mga constraints when we are computing for feed, kailangan na natin siya i-balance by adjusting or adding supplementation. Other recommendations is to adjust stocking rates or supplementary feeding to ensure adequate water, feed, and fodder supply. Na katulad po sa isda, for example, may technology kaming tinatawag yung recirculating aquaculture system in which pwede sa tilapia, hito, or kahit anong isda, na instead of just having a stocking rate of around, sabihin natin, mga 100 per square meter, pwede namin i-increase. Ang usual is around 30 to 60 grams per liter of water. Pero you can increase it to 150 to 200. Pero nagsusupplement na kami doon sa pagkain, sa aeration at lahat. Ganun din po sa hayop. Bawat hayop po, meron po siyang guide, no, kung gaano kalaki yung space na requirement nila. Sample ko po, yung ating manok. Sa free range at saka sa organic agriculture, you can have a maximum of around 17 kilos per square meter indoors. 17 kilos of chickens indoors. Pero ang outdoor range, pag layer naman siya, yun pa, pag broiler. Kapag layer naman siya, pwede, we're looking at around 6 to 7 chickens. Yung outdoor space niya, kapag free range na pangkarne, around 0.5 or half square meter lang. While sa layers, 1 metro. May mga requirements yan, specific, very specific requirements per animal. Even sa mga kambing, meron po yan. Baboy, ganun din. It changes. No? So just like one of my customer na nagpa-design ng housing niya sa kambing, yan. Meron, ano yung weight ng ating kambing, gaano kalaki, ano yung floor space, ano yung open yard niya, kung slatted ba or solid yung floor. Magbabago yung space requirements niya. Kasi yung area na to will also depend para sa health at saka yung paglaki mismo ng kambing. Kung stress sila, di hindi yan lalaki. Yung protecting animals from access to toxic plants as well. Katulad kanina, meron tayong pinakita, manok, baboy, kumakain ng mga different plant parts. But we need to make sure na pag nagpapakain kami, hindi sila o wala po yung mga nakakasamang tanim. Okay? Now, lastly, animals should have free access to clean fresh water. Regularly clean water troughs, yung mga inuman nila, and inspect them to ensure that they are fully functional. The water supply should be adequate to meet peak animal requirements kasi. For example, sa baboy, alam niyo po ba na isang inahin umaabot ng around 30 liters of water? Ganun kadami, sir. Oh, may mga specific tayo na guidelines. And I talk about that sa ating pig and swine. Sa baboy, sa manok, ganun din. Depende sa type ng manok. Kasi iba po yung broiler, iba yung layer, iba po yung ating free range, iba yung cage-free, iba na yung natural. And in my opinion, there is no such thing as organic na manok. So yung mga nagpapa-webinar na organic chicken, good luck. May batas po tayo. So, there should be reasonable steps to be taken to minimize the risk of water supply freezing and overheating. Katulad ng patubig nyo sa mga hayop ninyo, dumadaan pala sa PE hose, tapos hindi nakabaon yung hose, ano lang sa init, no? So pag inom ng mga baboy nyo kasi naka-automatic drinker, mga manok, mainit yung tubig, nakakasama din po yun. So it needs to all be
a holistic approach. Hindi lang kasi yung pagkain yung titignan natin dito, but yung pangkalahatan. Now, of course, the design and construction buildings to be free from obstruction and hazards, yung protection of animals from adverse weathers, yung provide non-slippery floors, ensure animals are free from pain. Ito po, mga additional lang to, recommendations if you are going to be creating feeds. Kasi baka sabihin mo na, pumangit yung tubo ng hayop ko dahil sa feeds. Hindi, kasi posibleng ito yung ibang factors. We have biotic and abiotic factors sa pest and disease management natin. And all of this, mga physical structures and yung housing will still affect the health and the well-being of your animals. So sa mga manok, proper ba yung ventilation? Yung mga ducts natin, for example, may tubig ba sila? Wala ba? Kailangan ba nila talaga o hindi? Okay. But if you're able to mitigate each and every one of this, wala po kayong issues. Walang problema.